Mga kwento ni Felmo. Malakas na uri umano ng aswang ang pumatay sa lola. Maikukumpara sa isang wakwak. Kaso ay mas malakas pa doon at kumakain talaga ng tao. Itong wakwak daw kasi, hindi naman kumakain ng tao. Nakakalipad dahil nga may pakpak daw ito na parabang nakatiklop na 2 payong sa likod. Malalapad tapos mabalahibo. Itong nakikita ko umanong aswang, may pakpak. Pero nasunog na dahil kanina pang madaling araw sinisigaan. Nalaman niya na ang mga batayan. Ang kulang na lamang ay orasyon. Malulupit na orasyon na pangpatal o pangpatumba talaga ng nilalang. Napapahina nitong sistema ng isang aswang na siya naman umanong dahilan para hindi makapanglaban. Imbis makakalipad, maglalakad na lamang at sobrang hina na nito na para na lamang karaniwang tao. Ayon, at may naituro sa kanya itong nasabing biyasa. Pero dapat daw ay nakasangla muna ang kaluluwa ng lolo sa kadiliman dahil orasyong itim ang karunungang ito. Hindi kayang gawin ng orasyong kanan ang madali ang pagpapabagsak ng isang aswang. May panglaban pero pangkaraniwan lang. Yung tipong poder lang na naasiwa ang aswang. Iba yung tatama talaga sa katawan at babagsak ang sistema. Katulad ng natutunan niya. Dumanas si lolo ng ilang buwan na pagtulog sa gitna ng sementeryo. Doon kasi niya isinasagawa ang pagkakarga noon. Hanggang sa magkaroon na ng bisa ang nasabing orasyon. Pero pahapiyaw pa lang gawa ng kakausapin pa umano ang isang uri ng demonyo para sa pinal na basbas. Kumbaga, panghuling basbas yon. At dito na isasangla ang kaluluwa. Habang nakikinig ako, Sir Seth, may lalarawan ko si lolo na isang alagad ng dilim. Kitang-kita ko kung paanong gumalaw ang kanyang mga mata. Habang nagsasalaysay, napakabalasik. Seryosong seryoso. Hanggang sa noong binalikan siya ng biyasang hininga niya ng tulong. Dito na sinabi na pwede na umanong kumitil ng anumang kampon ng dilim si lolo. Dilim sa dilim umano ang sandata. Mag-iingat lamang daw si lolo gawa ng hindi aswang ang posibleng makapatay sa kanya, kundi ang mismong aral na natutunan. Dito niya pinita sa mga aswang. May kasama naman umano siya pero siya lang talagang pumapatay. Anak ng biyasa ang kasama ni Lolo Versaminon. Malinaw na ba sa iyo ang lahat, apo? Doon ko na sinimula ng pagtugis. Inubos ko ang pamilya ng bantugang yon. Minsan may nadadali pa akong ibang aswang. Pasaway eh. Ano kayang meron sa mga buntis at gustong gusto ito ng kahit anong uri ng aswang? Tara na. Mamaya tupok na yan. May ilang mga abo na ng aswang dyan. Ang tatay mo nga nakasaksi na din yun sa kung paano ako pumatay ng aswang eh. Wika ni lolo. Umuwi kami. Sobrang lawak ng saklaw ng lolo. Sa pagkakaalam ko talaga ay hindi lang itong mga binanggit niya sa akin. Bagkos ay may iba pang nakakagulat pa doon. Gaya ng sinasabi niya, kinakatakutan siya ng mga albularyo. Anong klaseng tao si lolo, di ba? Yung palangiti, makulit, pilyo at lahat na lang ata ng kalokohan ay nasa kanya na. Pero mantakin niyong ito pala ang kanyang anino. Mabagsik pa sa isang halimaw. Tinanong ko siya sa kung paano niya pinatay ang aswang kagabi. Ngumisi si lolo. Pinakuha niya sa akin ang isang manok niya. Itatari daw namin. Sumama na muna ako sa kanya. Tapos ayon, huwag na daw akong lalayo. Kahit nasaan siya noon ay naroroon din dapat ako. At aasahan ko umano na maski nasa eskwelahan ako. Nakatambay lamang siya sa labas.
Hindi na hatid sundo kumbaga. Bantay sarado na daw ako nun. Pagkakuha ko sa manok niya, dinala namin ito sa may beranda. Tinali muna tapos nag-agahan kami. Kape lang naman yung kanina. Ibang agahan sirset sa amin dati. Kape o gatas tapos pagsapit ng 8 agahan na. Ganun. Siyempre, tirang inihaw na manok ang ulam. Hindi nga ako nakakain ng marami nun eh. Hindi nawawala sa isip ko yung sunog na labi. Hanggang sa dito na nagkwento ang lolo sa kung paano niya pinatay ang aswang. Diretso lang daw. Nakaatang naman kasi. Nang naglalakad umano siya patungo sa gibang bahay, biglang lumundag umano sa kanyang harapan yon. Walang ano-anong tinaga niya ito. Hindi na daw siya pinahirapan kasi nga walang nangyaring pagbibitaw ng orasyon. Delikado pa naman umano yon kahit tao tatamaan basta nasa malapit. Lalo na kapag hindi alam ni lolo ang pangalan ng aswang. Madadamay umano ang nasa paligid noon kasi nga walang diretsong punteriya ang talandro. Mabuti naman nilang pagtagalang ay bumagsak na ito kagad. Kung sa bagay umano itong itak niya, ilang aswang na rin yung napatay. Walang pangontang nakalagay sa itak. Walang pambasag. Nabalot lamang ito ng sumpa buhat ng ilang dugo na ng aswang ang bumahay dito. Napatingin ako noon sa itak niyang nakasabit lang sa may gilid ng higaan niya. Nagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Hanggang sa umalis na kami noon. Eto na naman siya. Basta gumigewang-gewang na naman ang ulo niya tapos nakangiti. Nawala na yung kaninang seryosong mukha niya. Ang nakikita ko sa kanya ngayon ay makulit na matanda. Ang yabang pa nung mapadaan kami sa bahay ng nakainuman niya eh. Sinabing mamayang gabi daw ulit inuman na naman kasi nga paniguradong panalo na yung manok niya. Malayo ang tarian. Hindi ito yung lisensyado. Iligal ang tari na pupuntahan namin. Ang tawag sa amin nito tigbakay o tagbo-tagbo. Nabanggit ko naman yung tigbakay, di ba? Daming tao. Nasa liblib yun tapos ilan sa mga naroroon ay walang suot ng tsinelas. Pero dyan ka lang makakakita na walang tsinelas na maraming pera. Ang sabi ng lolo para hindi daw sagabal. Kapag nagkahabulan na, nakapaan na lang. Kapag may pulis daw ay sibat kagad. Pero payo sa akin ni lolo wag daw tatakbo. Umupo lang sa gilid tapos mag-uusap kami. Basta yung manok ay papakawalan niya. Natatawa tuloy ako, Sir Seth. Totoo naman yung gawain na yun eh. Pero alam nyo, nang araw na yon, natalo si lolo. Umuwing bagsak ang balikat. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nakasimangot ang mukha tapos sinasabing pasos na daw ang panalo niya kahapon. Magagabi na noon. Habang naglalakad, bigla na lang napahinto si lolo. Sa tapat mismo ito ng isang kanto. Bali sa kabilang parte ng kalsada may looban doon. Lumingon si lolo doon. Hindi nagsasalita. Ilang mga sandali lang ay tumawid siya ng kalsada. Ako naman ay sumunod sa kanya. Naglakad kami sa mahabang looban na yon hanggang sa makarating sa dulo. Sa kaliwang parte sapa tapos sa kanan may magkakasunod na bahay. Tinanong ko si lolo kung anong problema pero hindi ito kumibo. Hanggang sa tumitig ito sa isang bahay nun. Napakatagal. Mga 3 minuto ata. Nakakaya nga kasi may tambay doon tapos kami lang ang pinagtitinginan. Sumunod ka sa akin, apo. Sabi niya. Tumango ako tapos sumunod sa kanya. Kinakabahan ako kasi nagdududa ako noon na baka itong bahay na ito aswang ang nakatira. Wala nang ibang umiiral sa isip ko noon kung hindi puro na lang aswang. Eto pa. Yung akala ko na yun ng bahay ang punteriya namin. Hindi pala. Dumiretso kami sa bandang likuran. Ito namang lumulupyo o nakatira doon ay nakatitig sa amin. Bukod pa sa mga tambay ito. May narinig pa akong nagsabi na, ano kayang ginagawa ng mga to?
Matapos makarating sa likuran ay pumuslit kami doon hanggang sa nagsalita na si Lolo at ang sabi, itong lugar umano ay tinatambayan ng aswang. Dagdag pa nito, babalikan daw namin ito mamayang gabi. Natitiyak niyang may buntis sa lugar. Bihira naman kasing manalasa ang mga aswang sa mga taong may sakit. May pangilan-ngilan pero kadalasan ay mga buntis ang tinitira ng mga ito. Kako naman, hindi ba abisuan yung mga nakatira? Umiling ang lolo. Wag daw, kasi nga hindi din maniniwala. Magmumukha lamang kami mga anga-anga nun. Hindi na lang ako nagsalita. Umuwi na kami dumiretso sa amin pero saglit lang din kaming nanatili sa bahay. Parang itak lang ata yung sadya ni Lolo nun Tapos may kung anong sinuksok pa sa tagiliran niya. Inutusan ako nitong dalhin ko daw ang lana niya tapos yung pagkakuha ko na nito sa aparador. Umalis na kami kaagad. Hindi kami noon dumaan sa kalsada. May lihisan naman. Ang problema nga lang bagamat daanan pero walang ilaw. Wala din kaming dalang ilaw. Pero kabisado naman ni Lolo ang landas doon. Hanggang sa nakarating kami. Doon na mismo malapit sa likod ng bahay na nabanggit ni Lolo na pinagtatambayan ng aswang. Walang ano-anong sinabi ni Lolo na nasa paligid daw. Napakaaga umano nito. Hindi naman ako nagsalita pero aminado akong kumakabog na ng malakas ang dibdib ko. Sabi ko baka may makakita sa amin at pagkamalan pa kami magnanakaw. Pero ayon sa Lolo ay hindi daw kami lalapit sa bahay. Itong aswang ay nasa distansya pa at nagmamasid. Maghanap lang daw kami noon ng magandang pwesto kasi natitiyak niyang lalapit ng lalapit ang nilalang. Yung lumilipad lo? Tanong ko. Pero nagkapit balikat ang Lolo. Hindi niya matiyak. Parehas lang naman kasi ang presensya kahit magkakaibang uri. Basta ang nararamdaman niya lang umano, isang banta. Matagal ko nang ginagawa ito, Apo. Ngayon mo lang matutunghayan kasi nga alam mo na yung lahat sa akin Tsaka sinasama na rin kita. Nung isang linggo lang naroroon ako sa may bandang tulay Mabuti at nakatakas ang aswang. Patay dapat yun. Napakaswerte niya. Hanggang sa noong nakahanap na kami ng lugar. Meron pang nakapuslit doon. Nagulat ako kahit si Lolo nagulat din Madilim ko kaya't hindi kaagad namin nakilala. Dalawa yun, kala ko nga nag-aanuhan sa may liblib Pero noong tumayo ang isa at tamaan ito ng banag, doon ko na napagtanto na matandang lalaki ito. Nakasimangot ang mukha na para bang kinikilala kami. Hanggang sa nagsalita ito, nagtanong sa kung anong ginagawa namin doon. Pero noong sumabat si Lolo, napatawa itong matanda. Pangalanan natin siyang Mang Amando. Oh, ikaw pala yan, Bersamin. Ano namang ginagawa niyo dito? Huwag niyo sabihing aswang ang sadya niyo. Lintik ka talaga, Amando. Nakakagulat ka. Nakita na nga kaming paparating, hindi man lang kayo nagsikibo. May aswang kasi dito. Magaling ka pa rin magtago ng karga mo Nako, Bersamin. Ganon din yung sadya namin Parang sumakto pa na kung kailan kami pupunta doon pa talaga tayo magkikita. May nakapagsumbong kasi na inaaswang daw. Yang bahay dyan, buntis sa mga anak niyan. Dalawa pa nagsabay. Tapos kanina daw may nakita silang mga tao. Baka aswang daw yun kaya inabisuan na kami ng apo ko. Eto, sinadya na talaga namin ang mahuli na yung aswang Wika ng matanda. Tingin ko'y kaidaran lamang ito ni Lolo. Balbas sarado. Tapos may kakisigan ng katawan. Ito namang kasama ay binata pero mga nasa lampas 20 ang edad. Pangalanan natin siyang Jericho. Kami siguro yun. Napadaan kami sa kalsada at nakaramdam ako ng kakaiba dito kaya pinasok ko. Ayun, may aswang nga. Mas maganda to dahil mas marami tayo. Mas madali mahuli. Sabi ni Lolo. Labis akong namanghanon. Paano ba naman kasi? Sinabi ni Lolo na itong matandang si Mang Amando
anak ng biyasang nagturo sa kanya ng karunungan. Ganun pala. Ibig sabihin ay bihasa din ito. Pero nilinaw niya sa akin na magkakaiba sila. Albularyong literal kasi si Mang Amando at ito lang ang hindi takot sa kanya. Natural na magkaibigan naman daw sila. Naku Dong, sa kung katangian lang napakalayo ng narating ng lolo mo. Ako nga yung anak ng biyasa na nagturo sa kanya pero siya pa ata ang nakakuha ng abilidad ni tatay eh. Kinakatakutan niyang lolo mo. Walang nangangahas din na sumubok kasi alam naman nila na mamamatay lang sila eh. Tinatawag nga yung lolo mo ng dilubyo eh. Kung minsan diablo. Maliit pang tatay mo nun. Itong lolo mo nananalasa sa mga aswang. Eh di ba nga ang mga aswang dapat ang nananalasa? Si Bersamen ang nananalasa sa mga yan. Tama si lolo. Kinakatakutan nga siya. Tama din na tinatawag siyang dilubyo. Pero bakit kaya? Siguro ay may nakipagsubukan na sa kanya dati tapos yun na nga. At may nangyari talagang masama sa kalaban. Itong sinamang Amando at apo niya. Bumukod. Nasa kabilang parte sila, kumbaga, kung nasa kanan kami banda sa kaliwa naman ng mga ito nun. Hudyat lang ang nasilayan ko mula sa lolo. Nagkaintindihan na sila. Na para bang matagal nang magkakasama. Alam na alam ang mga gagawin. Basang-basa ang bawat kataga ng bawat isa. Umupo lang ako sa lupa. Hindi ako nagsasalita. Pero nakikiramdam ako nun. Ganon din si lolo. Walang kibo. Nakikiramdam din ito. Inaalam ko kung ano ba ang galawan. Paano kikilos ang lolo na magsisilbing batayan ko noon kung nasa malapit ng aswang. Nawala yung takot ko eh. Napalitan ng pananabik. Hanggang sa uminit itong hawak kong lana. Napakainit na nabitawan ko pa yon. Sinabi ko ito kay lolo pero hindi ito nagsasalita. Bagkos ay tumayo ito at gumilid sa isang puno. Nakasandal lamang siya ron. Tapos biglang tumingala ito at tumakbo. Nagulat ako gawa ng angliksi ng lolo. Mabilis nakalipat ng puno. Malalaking puno yon. Hindi ko matukoy gawa ng madilim. Naiisip ko na baka lumilipad ang aswang na ito. Gawa ng tumingala eh. Pero wala naman akong narinig na alingas-ngas na mga dahon. Kalmado nga lang yung hangin nun pero biglang bumaho. Napakabaho. Napatakip ako ng ilong hanggang sa hinubad ko na lang ang damit ko at tinabon ito sa mukha ko. Ang baho talaga. Masahol pa ito sa dumi ng tao. Nakita ko naman si Mang Amando. Naglalakad pero nakayuko. Nakasunod ang kanyang apo. Hindi na ako napapanatag nun. Nagbalik ang takot ko at alam mo yung nag-iinit yung batok ko sa sobrang takot. Napakaingat ng galawan nila. Gumapang ako patungo sa lolo ko pero noong nasa kiliran ko na siya, kinaltukan ako sa ulo. Napaungol ako nung gawa ng napakasakit. Mahina niyang sinabi sa akin na nasa ibabaw daw niya ang aswang. Bakit daw ako lumapit? Iniwan niyo kasi ako dun, lo. Hindi niyo naman sinabi na wag akong sumunod. Ang dilim kaya. Pag-angat ko ng tingin ko, yung aswang parang butike eh. Nakakapangilabot ang postura. Nakadikit sa puno. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon pero natatamaan siya ng ilaw mula sa bahay. Hindi man detalyado pero nakikita ko ang forma na nakadikit talaga. Hanggang sa bigla na lamang itong dumausdos pababa. Napasigaw talaga ako nang tuluyan itong lumapag sa lupa. Akala ko nga susunggaban ako eh. Walang isang idipa ang layo tapos nakaharap pa sa akin yon. Sa maniwala man kayo at sa hindi, tinaga ito ng lolo ko sa may leeg. Dinig na dinig ko ang tunog sibak na kahoy. Diretso bagsak ang nilalang na yon. Hindi man lang nakasigaw.
Natalsikan pa ako ng dugo gawa ng sumirit pero buo at nakakabit pa rin ang ulo niya. Amando! Tapos na! Hindi na tatawid dyan yung aswang. Pinatay ko na. Sambit niya kay Mang Amando. Dali-dali namang lumapit ang mga ito. Nasusuka ako nun. Galing pala sa aswang ang amoy na mabaho. Pagkarating naman nila Mang Amando ay napapatango ang mga ito. Sabi pa ni Mang Amando ay sumama daw kami noon doon sa tirahan na may mga buntis na nakatira. Pero ayon sa Lolo Versamin, hindi na lang daw. Sila na lamang umano noon ni Mang Amando. Magkita na lamang daw sa ibang araw dahil nga may pupunta ng lolo. At doon ito sa may malapit sa Mount Talinis. Dahil itutumba niya umano ang natitirang lahi ng aswang na kaanak naman ng bantugan na pumatay sa lola ko. Sumang-ayon si Mang Amando. Mabuti kamo at nais na ulit ni Lolo Versamin ng kasama. Dati daw kasi magkakasama sila pero ang pumapatay lang sa aswang si Lolo. Kaya pala nagkakaintindihan kaagad. At ito na pala yung nabanggit ng lolo sa akin na kasama niya ang anak ng biyasa sa pagtugis ng aswang. Pero siya lang ang pumapatay. Umuwi na kami pagkatapos nun. Pagod at pandidiri ang nasa katawan ko. Itong amoy ng aswang ay hindi mawala-wala sa ilong ko na para bang naroroon lang sa tabi ko yon. Kahit pa malayo na kami sa lugar. Sabi ko naman kay Lolo na kung sa susunod na araw ang lakad niya may klase ako. Wika naman ito. Di sa Sabado na lang. Basta yung natitirang lahi ay papatay niya kasi nga hindi siya napapanatag. Kung umiiral pa daw ito, hindi daw siya makakapagpahinga. Gusto ko ba daw noon na lagi siyang nakabuntot sa akin maging sa eskwelahan? Mabilis na tumakbo lang ang araw at pagsapit ng Biyernes, kabado na ako. Hindi na ako nananabik. Hindi biro yung masisilayan ko. Isasama ulit ako ng lolo. Kung hindi nyo na itatanong, itong Mount Talinis ay pugad talaga ng aswang dati. Napakaganda kasing tambayan ng aswang ang lugar. Bukod sa napakatago bukid na bukid at bihira pang bahay nun. Umaga pa lang ay dumating na si Mang Amando. Kasama pa rin ito si Jericho. Para bang mga dugyutin lang na kasywal na nakadamit pang magsasaka pa talaga. Pero mga bihasa ang mga yan. May bitbit na bag itong si Jericho. Hindi ko naman tinanong yung laman. Tingin ko ng baon Basta mga pasado 2:00 ng hapon kami umalis. Sumakay lang ng Ceres patungong Dawin. Tapos sumakay pa ng habal pa bukid. Hindi lang puro sakay kasi nga may lakaran din na halos 1.5 oras nung makababa na sa habal. Napakatarik ng bundok. Ultimong dumagete na sisilayan ko doon. Liblib na liblib tapos ang lamig pa. Kahit na naka-jacket ako noon ay tumatagos ng lamig. Mamasa-masa pa noon ang mga damo na siyang mas lalong nagpapalamig ng lugar. Gabing-gabi na kami nakarating pero hindi sa bahay ng aswang. Wala akong nasisilayan doon maliban na lamang sa gubat. May ilaw naman na dala si Mang Amando. Itong si Lolo, ewan ko sa kanya hindi nagdadala ng ilaw Doon nag-usap sina Lolo Versamin at Mang Amando. Narinig ko ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Lolo Versamin, naroroon na daw kami sa daanan ng mga aswang. Daanan daw. Lumilipad naman ang mga yun sa pagkakaalam ko. May 3 pang natira, Amando. Yun na lang ang dapat lipunin. May mga aswang namang iba dito pero hindi naman nananalasa. Hayaan mo na lang yung mga yan. Naalala mo ba nung nakabagat tayo ng 2 balbal? Sino bang hindi makakalimot nun, Versamin? Nagkahabulan Ano, dating gawi ba? Mungkahi ni Mang Amando. Tumangulang si Lolo at naglakad na sila Mang Amando. Nagtanong ako sa kung saan sila pupunta. Ang sabi naman ng Lolo ay doon daw sa bahay ng mga aswang. Alam na alam umano ni Mang Amando ang mga palatandaan at matutuntun nito ang tirahan. Ano namang gagawin namin dito, Lo? Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Amando, di ba?
Daanan ito ng aswang. Dito dadaan ng mga aswang mamaya. Di ba lumilipad sila, Lo? Oo, lumilipad, pero hindi naman ganun katayog yung paglipad ng mga yun eh. Nagpapahinga sila tapos huhugot ulit ng lakas para makalipad. Maganda ang pwesto dito dahil pakiramdam ko pahingahan din nila eh. Naiintindihan ko na. Kaya pala naroroon kami. Akala ko kasi malalayo ang naabot ng paglipad eh. Mamaya masisilayan ko na naman ito. Pero nagtanong ako sa kung ano bang klaseng aswang yung pinatay nung 1 linggo. Kaskas yun na po. Gabunan ba? Pero gumagamit ng taktika ng isang balbal kaya ang baho. May balbal kasi na nakatira dun eh tapos ginagaya ng gabunan yung baho para hindi mapagkamalang ibang lahi eh. Ganyan kautak yung mga aswang na yan. Para lang tao. Di mo nga lang nakita ang mukha kasi nga madilim pero kapag nasilayan mo yun ako, iiyak ka sa takot. Hindi lang yung pagkagulat yung aabutin mo eh, baka tumakbo ka pa. Matapos makapagsalita ni Lolo, naglakad ito at nakahudyat ng kamay sa akin. Pinapasunod lang ako. Huminto kami noon sa maliit na pangpang. Mga 2 tao ang habog. Nasa ibaba kami noon. Madamo doon at ang daming makate. Isama pa dyan ang mga langgam at mga lamok. Napakadilim. Hindi ko makita ang mukha ng Lolo. Yung suot lamang niyang damit ang umaamag noon. Kulay orange na may punit pa sa bandang balikat. Nag-antay kami doon. Ang sabi ng Lolo ay para umano malaman ko kung naririyan ng aswang. Hawakan ko lang lagi yung bote ng lana. Nag-iinit daw talaga yon. Dinukot ko naman ito sa bulsa ko. Pero hindi ko na hinahawakan. Nilagay ko yun sa talampakan ko. Nakaipit sa tsinelas. Napakainit kasi talaga eh. Ewan ko ba kung bakit may ganung lakis. Himag yung tawag doon, di ba? Tapos gawa lang yun ng lolo ko. Mapapaidlip na ako noon nang bigla na lang akong nakarinig ng kalabugan. Sa may bandang unahan lamang ito. Kasunod noon ang pagtayo ng lolo at sinabi nitong bumagsak na ang 2. Kako, bakit? Ang sabi niya, orasyon umano ang ginamit niya noon. Hindi ko ba daw naramdaman ito? Kung sa bagay hawak ko doon ng lana kaya hindi ako tinatablan. Pwede kasi akong tablan ng talandro at talagang iiyak ako. Katulad lang ito ng ginawa niya doon sa pinatay niyang aswang noong 1 linggo. Ganun lang pala kadali. Akala ko kasi marinig ko yung pauusan niya pero wala eh. Ang tahimik ni Lolo. Sa likod noon may ginagawa na pala. 2 aswang ang nakita ko. Kasabay ng pagdating namin doon sa kinabagsakan nito. Paparating na rin si Mang Amando. Nung ilawan ng mga aswang ay para bang mga paniki nun. Ang lalapad ng pakpak tapos makintab na animoy naligo sa langis. Nagmumura si Mang Amando. Yung isa umano ng laban at nasugatan si Jericho. Malaki yung sugat nun, nakita ko. Nasa may balikat. Parang malaking kagat yun. Tinatabunan niya ng tela kasi nga dumudugo talaga. Sabi naman ni Lolo bakit hinamak. Dapat ay tinakot lang gawa ng sa kanya naman patungo ang mga ito. Yun ang ay ginagawa namin pero sobrang tapang nun eh. Kumpiyansa nga kami kaya ito naunahan oh. Kung hindi ko naabutan yung apo ko ay baka patay na ito. Kamunti ka ng madali pero wala, napatumba pa rin. Hindi pa rin tayo kumukupas. Itong mga aswang na parang namimilipit sa sakit, tinadtad ng itak ni Lolo. Nakakabingi ang mga tinig nila na parang malalaking biik. Napakaingay. Nang mamatay na ang 2 ay umalis na kami kaagad. Hindi na daw kinakailangan pang sunugin o libing. Wala naman umanong makakakita sa mga ito dahil ang tagong-tago ang lugar na yon. Ganun lang kadali. Para lang nangayam o nangaso sa gubat. Akala ko'y mahihirapan kami noon. Masasabi kong di kalidad talaga ang lolo. Napakatinik sa mga aswang.
Magpaganon pa man kahit tingin ng lolo'y ubos na ang lahi. Pero hindi ito tumitigil sa paghatid sundo sa akin. Hinahayaan ko na lang. Hinihilamos ko yung kahihiyan noon lalo na kapag hinahalikan ako sa noo at kung hindi naman sa may batok. Umaalis pa rin kami. Isinasama ako ni Lolo. May mga pagkakataon na nakakapatay ng aswang. Dito ko napagtanto na marami pala talagang uri at lahi ang ganitong nilalang. Tumigil na lang kami noon nang umuwi na si tatay. May sapat ng ipon na nagnegosyo na lang ng hayupan at paninda, pati pagtatanim. Matisipag si tatay katulad lang din ni Lolo. Hindi na din kaila kay tatay na isinasama na ako ni Lolo kasi nga naranasan niya rin ito noon. At sa tuwing binabalik-balikan namin ang karanasan namin na ito, napapangiti na lang ako. Dahil kay Lolo ay napatunayan ko na may iba't ibang nilalang na nabubuhay kasama natin. At meron ding kinatatakutan ang mga ito na pumapas lang sa kanila.